Jesus. Dakilang Ama, aming Diyos, nagagalak ang aming mga puso, nagpapahayag ang aming mga labi ng inyong kabutihan, katapatan, ang inyong mga biyaya at pagpapala na patuloy naming natatanggap sa kabila na kami ay nagkukulang. Kaya Panginoon, ang aming tugon lagi sa inyo ay papuri at pasasalamat. At sa aming pagtitipon ngayon, Panginoon, ito po ay kinikilala namin isang biyaya at pagpapala na muli kami inyong ipuin at pagpalain ng inyong mga salita. At anuman po ang aming mga kahilingan ngayong hapon, ito Panginoon, sa inyo pong mga kamay namin pinagkakatiwala at sa mga salita po ninyo, Panginoon, na pinanggagalingan ng aming lakas, ng aming mga katugunan sa aming pangangailangan. Kaya ang lahat ng ito, baliwala, walang saysay, Panginoon, kung wala ang inyong pangunguna at pagsama. Kaya samahan niyo po kami. Hayaan niyo muli ng iyong Spiritong Banal ang mangusap, magturo sa amin, ang magpakita sa amin, Panginoon, ng mga bagay na kailangan namin sa aming buhay, spiritual life. Upang lalo pa kami mapalapit sa inyo, pawiin po ninyo ang anumang mga heaviness, kabigatan na nararanasan namin sa paglilingkod, sa pagtatrabaho. Palitan mo, Panginoon, ng kagaanan at padaluyin ng Espiritu ng biyaya at pagpapala upang lahat kami, Panginoon, ay lalo pang maging matatag at maglingkod at magpatuloy sa inyo. Kaya ngayong sandaling ito, ang aming pinagkakatiwala at inaalay sa inyo at aming inaangkin by faith na kayo po ang Diyos na gumagawa sa lahat ng bagay ng aming pangangailangan. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan na lang po natin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Bago tayo upo, atin munang pakinggan itong mabuting balita ng Panginoon according to St. Matthew or Mateo chapter 11 verse 28 to 30. Ito po ay 3 verses lamang po sa Matthew 11. Ganito po ang sinasabi. Come to me, all of you who are tired and carrying heavy loads, and I will give you rest. Take my yoke and put it on you, and learn from me, because I am gentle and humble in spirit, and you will find rest. For the yoke I will give you is easy, and the load I will put on you is light. Purihin natin ang Panginoon sa kanyang mabuting balita. Pwede naman tayong makaupo, mga kapatid. At atin pong pag-nigayang mabuti. Hindi ko na po binasa yung Tagalog po, no? Kasi maiksi naman po yung ating reading. Yung binasa po natin ngayon is, yan po ay very familiar po sa atin kasi nga dahil dyan sa kanta ni Basil Valdez na Lift Up Your Hands. Diyan niya kinote yung verses na yan. And he said, cast your burden upon him. Tapos ang sabi doon is, and I will give you rest. So, doon po yan kinuha yung song na yan. Kaya, doon pa lang, medyo familiar na sa atin. But it is a biblical song galing sa Matthew 11, verse 28 to 30. Bakit po ito ang napili kong i-share sa inyo? Kasi, I hope and pray na maghatid ito sa atin ng panibagong encouragement na makita natin yung mga beyond our mga pangangailangan natin, beyond of our struggles, necessities, mga troubles natin, is ano ba ang nagiging cause kung bakit po tayo kung minsan ay nagkakaroon ng mga
kabiguan sa buhay natin. And in fact, wala naman po talaga yun sa plano at kalooban ng Diyos na lagi tayong nabibigo. Kung mabigo man tayo, wala yun sa bokabularyo niya. Kung nabibigo man tayo at may mga troubles tayo, it may be God has a purpose and plan. Kaya dapat malaman natin yon. What's behind there? Kung bakit nakakaranas tayo ng ganon, mga kapatid. So now, let us turn this topic natin is lighten your load. Pagaanin ang pasanin. Load. Pag sinabing load, it can be our burdens or it can be our troubles. Marami kasing ibig sabihin ng mga loads. Pag sinabing loads, ay pasanin. Yung tinitiis mo, pinagtitiisan mo na kabigatan sa buhay. Maraming klase, uuri ng mga pasanin sa buhay natin. Pero hindi ko yung sinama dito. Kasi kung i-enumerate natin, marami siya. It can be your loads, it can be your personal, yung private. Hindi mo kayang ipagtapat sa asawa, hindi mo kayang ipagtapat sa kaibigan, kahit best friend mo, hindi mo rin kayang i-share sa iba, sinasarili mo na lang kasi nga privado. Kaya, nabibigatan ka. Maring yung load mo, pasanin mo, ay yung trabaho mo. Nag-i-struggle ka dun sa trabaho mo kasi nakakaranas ka ng unfair treatment at nakakaranas ka ng pressure kasi ang hirap makibagay dahil nga sa may iba't ibang klase ng ugali ng employer. O maaari yung load mo, burden mo ay yung sickness, yung matagal mo nang pinagtitiisan na sakit na bumabalik, gagaling, babalik, pero nakakapagod na rin. Maaari yung load natin ay kaibigan. Nahirapan tayong mag-adjust sa mga kaibigan, paano makitungo, makisama. It can be also our loads o burden. O maaari din ang burden mo is your family. Isa yan. Kasi minsan, maganda ng trabaho mo, pero problema mo naman, family mo. Minsan, hindi mo kayang pagsama-samahin lahat na maging maayos at mabuti. Maayos sa iba, pero sa kabila naman, medyo may problema. Hindi talaga na-perfect na naayos lahat. Hindi po natin alam, mahirap sagutin po yung ganung bagay. Bakit hindi maayos ang trabaho, pamilya, maayos ang health, maayos ang financial, maayos ang relationship sa mga kasamahan, kaibigan. Hindi talaga natin ma-plancha na lahat ay all is perfect or smoothly ang daloy, mga kapatid. Kaya, ganun pa man, meron pa rin chance o opportunity o meron pa rin sagot o solusyon kahit papano, hindi mo man ma-furnish lahat, hindi mo man mapakinis, mapaayos, mapaganda, at least mabawas-bawasan man lang. Kaya, lighten your load. Ano bang mangyayari kapag hindi mo na makakaya? Siyempre, bibigay ka. The word stress. Pag too much pressure, it causes of stress. At pag hindi makayanan yung load from stress at hindi makakaya ang load, doon mag-burst or sasabog, puputok. Kaya delikado pa rin, di ba? So, kung hindi mo maaayos lahat at hindi mo ma-perfect lahat at kung mababawasan mo yung load, hindi sasabog, hindi puputok. Yun pong ibig sabihin nun. Kaya, how is important to lighten the load? Pagaanin na lang. Hindi mo man maalis, at least mapagaan mo man lang. Habang humaharap ka sa problema, pagsubok, sa mga challenges, sa goal mo, sa layunin mo sa buhay, at least, panatag ka pa rin kasi magaang. Kaysa yung humaharap ka, ang bigat-bigat, parang bibigay ka na. Kaya sabi ng kanta, gusto ko nang bumitaw. Bakit po? Kasi hindi na kaya yung stress. Too much stress, pressures,
magdadala yon sa sabog o pagputok, mga kapatid. That's why, lighten your load. Now, we live in an era of high technology, right? Tama? Yung panahon ng mga 80s, 90s, kaya kapag binabalikan natin yun, ang sarap alalahanin, no? Naglalaro tayo sa kalsada, wala tayong mga gadget, papaulan, patintero, piko, Chinese garter. Bakit nga ba naging Chinese garter yun? Tapos ang naglalaro mga Pilipino. Ano ba yan? Chato ba yun? Jolens, tumbang preso, yung goma na pinipitit, etc. Tapos yung card na pinatext, no? Ganon. So, ngayon wala ka na makikita mga bata, bibihira na naglalaro sa park ng mga ganon sa bansa natin. Bakit? Because of technologies. Maganda ang idinulot ng mga technologies, civilization changes very fast. Napakabilis ng mga civilization, no? Improvement, napakabilis. And the world is always full of rush. Hindi nyo ba minsan napapansin ang estilo at takbo ng buhay natin? Lagi tayo nag-rush. Kaya nga tayo naglalagay ng alarm clock eh. Bakit? Para hindi ka mali. Nag-alarm clock ka, tapos na-delay ka pa, itapon mo na lang yung alarm clock. Wala nang silbi yun. Bakit? Kasi nga, our schedules, our activities, our mga chores, mga activities natin is napakabilis eh. Napakabilis. Everything in this world is always, people are always laging nagkukumahog, laging nagmamadali. Imagine, dito sa Macau, no? Wala naman akong employer. Ako lang mag-isa sa flat. Pero parang feeling ko, lagi akong kapos sa oras. Kasi sa tuwing gagawa ako ng topic para itutok ko, lagi akong napipressure kasi kulang ako sa time. Samantalang wala naman akong employer. Kung mag-iisip naman kayo, paano ka mauubusan ng time, Brad? Wala ka namang employer. Hindi katulad namin, may iniisip kami paglabas ng flat. Trabaho na yun, babalik na lang kami. Pagod na kami, gusto na lang namin magpahinga. Ikaw, nakababad ka lang lagi dyan. Pero, ang totoo, kapos ako sa oras. Yun ang pinagtataka ko. Kaya kung minsan, imagine, ang pinaka-pressure sa akin, Saturday night eh. Kasi, kailangan makagawa ko ng topic para ngayong hapon naman ng ating Ang gusto ko kasi yung pinagbubuhusan ko, yung pinaghihirapan ko. Ayoko yung parang galing sa dilata, tapos bubuksan na lang, tapos kakainin. Ayoko nang ganun eh. Gusto ko yung naramdaman ko na nangungusap sa akin. Yung ganun ang gusto kong i-share. So, kaya pinagbubuhusan ko ng oras. Bago ako natulog kagabi ng 1:00, nag-map pa ako. Sabi ko, kulang talaga ako sa oras. Pero pinagtataka ko, di lalo na siguro kung may employer ako, gutay-gutay na siguro katawan ko. Wala pa akong employer niyan, ha? Pero parang pakuwari ko, kulang ako sa oras. Buti na lang, Lord, wala akong employer dito. Kung hindi, palagay ko loss yung na-loss yan. Well, ganun po yung konting sharing ko, no? The world is always full of rush. And Jesus spoke to this very issue nung panahon pa ng 2,000 years ago in Matthew 11. That's why Jesus said to them is, come to me. Come to me. Yun ang challenge niya doon kanina sa ating binasa na, come to me, all of you who are tired and carrying heavy loads. Napansin niyo po yan? Bakit? Bakit ang mga tao tired, carrying heavy loads? It because of this world system. Ganito na talaga yan eh. Whether we like it or not, nakaka-pressure na talaga itong technologies, itong civilization, itong sistema. Hindi katulad ng panahon nila Lola. Pwede silang magkape ng umagang ng tanghali.
walang pressure, pero ngayon, sobra na mga kapatid. Ang laki ng pagbabago. Now, ano pong nakita nyo dyan? Basa nyo ba? Basa nyo ba ba? Kung basa nyo ba, it is not the heavy load that breaks you. Hindi daw yung mga mabibigat na pinapasa natin ang magsisira sa atin. It is the way you carry it. Kundi yung paraan kung paano mo ito dalhin. You see? Kasi wala namang mga tao sa mundong ito na walang pasanin. Lahat yan may pasanin, mga kapatid. Lahat yan may alalahanin, may iniisip, may schedule, may duty, may responsibility, may gagampanan. Lahat meron. Hindi daw kung gaano kabigat ang ang sisira sa iyo, kundi yung paraan kung paano mo ito dadalhin. Sabi ni Lena Horne. Kaya, diskarte, nasa diskarte. Hindi naman pwedeng sabihin, siya may problema, ikaw maliit lang. Hindi, wala doon sa bigat eh. Nasa diskarte mo paano mo dadalhin. May mga taong, kung titingnan natin, yung kanilang load ay napakabigat, sasabihin mo, sa akin, hindi ko kaya yun. Papakamatay na ako nun. Pero bakit kaya niya? Depende kung paano niya dalhin. Sa iyo, ang gaang-gaang lang, pero gusto mo nang bumitaw, gusto mo nang bumigay. Di ba? Ano ibig sabihin nun? Wala siguro sa heavy, wala sa size, sa amount, sa laki, kundi kung paano mo lang dalhin. Kaya, nasa pagdadala. Sabi nila, di ba? Nasa pagdadala yan. Kaya kapag marunong ka magdala ng load mo, hindi ka mag-break, hindi ka mag-broke, hindi ka mag-burst, hindi ka sasabog, hindi ka puputok. Makakaya mga kapatid. Now, let me go on. Why do experience heavy loads? Yan ang unang magandang tanong. Bakit ba tayo nakakaranas ng mabibigat na mga pasanin ng buhay? Una, sabi ng Matthew 11:28, "Come to me all of you who are tired from carrying heavy loads and I will give you rest." Una is simply because we are human. Pag naging bato ka na, at ribulto ka na, palagay ko hindi ka na mabibigatan. Wala na yun, hindi ka na makakaramdam nun. Habang may buhay ka, hindi yun ang gusto ko sabihin. Habang may buhay ka, mayroon kang pasanin. Ayun talaga, ang bilis ng takbo ng utak ninyo, may pag-asa. Totoo yun. Lumalayo kayo sa topic eh. Dito tayo sa pasanin eh. Simply because we are human. Diba? Understand it and accept it. Tao ka eh. You are subjected. We are part of these changes. Tao tayo, kasama yan sa buhay natin. Sabi ni Job chapter 14 verse 1 ng English Standard Version. Sabi niya, "Man who is born of a woman is few of days and full of trouble." Ang isa daw pinanganak ng babae, ng isang ina, no, is few of days, mga ilang araw, ilang panahon, ay mapupuno na siya ng mga troubles. Kaya wag nating sabihin na hindi kasama sa buhay. Kasama yan, mga kapatid. In fact, nasa pagdadala nga natin yan, mga kapatid. Because we are human. Kaya kapag may calamity, merong bumagsak ang ekonomiya, apektado lahat. Nagkaroon ng kalamidad, apektado lahat. Nakikita ninyo, may mga cause and effect. Kaya merong mga domino effect. May mga chains, reactions. Bakit po? Because we are human. Hindi naman pwedeng para maging safe ka, hindi ka apektado, punta ka sa Mars. Hindi, masusunog ka doon dahil masyadong mainit doon. O punta ka sa Pluto, na sobrang layo na noon. Hindi talaga. Ang ibig ko sabihin is, hindi sa bawat lugar na hahanapin natin para makaiwas lang. Hindi, mga kapatid. Because that is part of life, because we are human, subjected for all kinds of sufferings. Another one na why do experience heavy load na mabibigat ng mga pasanin sa buhay? Pangalawa, this is practical because we accommodated unnecessary things.
Kasi kuha tayo ng mga responsibilidad. Di ba? Lahat ng pamangkin mo ba naman, pag-aralin mo, hindi ka ba magkaroon ng pasanin yan? Isa-isa lang. Di ba? Amen? Di ba? Oh, kung minsan, isipin nyo, dapat, sabi ko lagi sa talk ko, Christian life must be balanced. Huwag niyong punuin lahat ng oras ninyo, lahat ng araw ninyo, lahat ng panahon ninyo. Bakit? Mababurden ka. Bibigay ka. One at a time lang. Isa-isa lang. Huwag mong pagkasyahin sa isang araw. Kasi ang bawat gusto ng Diyos, meron niyang pinaglalagyan ng bawat araw. Huwag mong madaliin. Huwag mong puwersahin. Hindi mo makakaya. Bakit? Isa sa nature natin, we are limited. Ang bigay sa atin ng Diyos na buhay ay limitado lang. Kaya nga, ang isa sa pinanggagalingan ng mga sakit natin, alam niyo ba? Hindi lang sa pagkain. Sabi ng doktor, stress. Saan galing yung stress? Pag too much load, heavy load, it cause of stress. Doon bumibigay ang katawan natin. Ang stress, ang mga internal organs natin ay nagkakaroon na ng problema because of too much stress. Kaya, accommodating unnecessary things. Sabi ng Galatia 6 verse 7, don't be misled. Huwag kayong maliligaw. You cannot mock the justice of God. Hindi po natin pwedeng hamakin ang katarungan ng Diyos. You will always harvest what you plant. Lagi mong aanihin ang iyong mga itinanim. Kapag naglagay ka ng maraming bagay sa buhay mo, pinapasok mo, gugulo buhay mo. Alam niyo ba kung bakit maraming nakikialam sa buhay natin? Kaya maraming nakikialam sa buhay natin at gumugulo buhay natin dahil pinapaalam din natin sa lahat ang buhay natin. Hindi lahat bubuksan mo yung libro mo, yung buhay mo. Maglaan ka naman ng konting irerespeto ka, yung, alam mo na, ituturing ka, i-honor ka, i-treasure ka. Hindi lahat. Kailangan mag-set ka rin ng mga bagay sa buhay mo na between you and God, na ma-relax ka, ma-unwind ka. Hindi yung salpakan mo lahat ng maraming schedule ang buhay natin. Nagkukos po yun ng trouble sa buhay natin. That's why we carry heavy loads. Mga kapatid. Now, meron akong kinuha uli sa Google. Sino ito? Si Ariana Grande. Ano sabi ni Ariana Grande? Take the load off. Don't take everything so seriously and just be happier. Ano ibig sabihin niya? Bawasan, alisan ng mga bigat. Huwag mong tanggapin lahat ng seryoso para lumigaya. Kaya instead na lumigaya ka, sumaya ka, lalo kang lumulungkot. Bakit? Too much heavy load, nagpapalungkot. Kaya yung may mga taong merong extra time para maggala, mag-coffee break, mag-selfie-selfie sa labas, sila yung nag-i-enjoy. Yung mga taong sobrang gifted, talented, at workaholic na para bang nauubusan ng araw at oras, sila yung mga manulungkot. Dapat masaya tayo eh. Hindi ba? Talo tayo doon. May trabaho tayo, nasa abroad tayo. Ang tingin nila sa abroad tayo, may trabaho tayo, may pera tayo, masaya tayo, sarap ng mga pagkain, mga tanawin, nabibili natin gusto natin kung kailangan natin. Yun ang alam nila, pero totoo, baliktad, ang lungkot-lungkot mo. Bakit? Ang dami mo kasing load. Sila marami din silang load. Amen, di ba? Now, let me go on. How to lighten your load? And this is a practical. First and foremost is take and put on the yoke of Jesus. Amen. Tanggapin mo at isuot mo ang pamatok ni Jesus. Yun ang sabi ni Jesus.
Sa Matthew 11:29, take my yoke. Hinanap ko ang kahulugan ng yoke na ito. Sa Tagalog, ang yoke ay pamatok. Pamatok. Tinignan ko sa Google, ito ang lumabas na image. Ay isang wooden craft na nakaporma ng dalawa na parang art na dalawa na magka-connect siya, tapos merong rope ba yan? I don't think so, kung rope or rattan or kahoy din na naka-bend as letter U na kapasok dyan yung neck ng animal. A wooden frame placed on the backs of drop animal to make them pull in tandem. Yung yoke na tinutukoy ni Jesus ay hindi katulad ng yoke sa Pilipinas na pag-isa lang sa kalabaw. Yoke is in tandem po ito. Magka-partner po ng dalawang toro. The simple yokes consisted of a bar with two loops, either the rope or wood, which went around the animal's necks. Yung iba ng mga ibang disenyo, mga decoration ng mga yokes had tubes connected to the middle with which the animal pulled plows or other equipment. The yoke, itong pamatok na ito na tinutukoy sa Bible, was a team of oxen, mga toro. The burden of the work or the load was shared. Magsishare silang dalawa. Yung parehong bigat na dala ng isa is the same weight load na dadalhin din ng isa. Kung isa lang ang papasan, mabigat yon, tama? Dahil dalawa sila, nagsishare po sila doon sa load. Yun ang sinasabi ni Jesus, take my yoke. Pag tinanggap mo at isinuot mo yung yoke na sinasabi ni Jesus, share na kayong dalawa. So, hindi mo na pinapasan ng buong buo o 100% ang load, magiging kalahati na lang kasi na kay Jesus yung kalahati. Yun ang ibig mo sabihin ng yoke, na take my yoke. I-expose ko, elaborate ko to ng husto, mga kapatid. It would be far easier, mga kapatid, for two complete the work than just one. Kaya tama talaga, di ba? Two is better than one. Kaya mahalaga kapag dalawa, pag sinabing two, ang ibig sabihin nun many, hindi talaga literal na two kaysa sa isa. Pag mabigat at madami ang trabaho, isa lang ang gagawa, sobrang bigat. Pero pag marami kayo, ang gaang-gaang na nun. Yun ang ibig sabihin ni Jesus. So if we are to take on Jesus' yoke, be in it sa sarili natin, sa buhay natin, mga kapatid, nararamdaman natin ang gaang. China-challenge tayo ni Jesus na, halika, lapit ka sa akin, take my yoke, and I will help you to bear your load para gumaang ka, para maginhawaan ka. There are two types. Merong yoke, pamatok, no? Yan, nabasa ko na kanina, mga kapatid. I-skip ko na yan. Merong dalawang klaseng types of yoke in the world, dito sa mundong ito. Yung sinasabi ni Jesus na, take my yoke, ibig sabihin, kanya yon. Pero alam niyo ba, meron ding yoke ang mundo. Kaya i-ano ko po ito, isi-share ko dito ngayon. Una is the yoke of the world. Kung sinasabi ni Jesus, take my yoke, ibig sabihin, mayroon ding yoke ang mundo. Hindi lang yung kanya. May pamatok, may pasaning din ang mundo. At dito sa Hebrews 12 verse 1, it says in English Standard Version, therefore, since we are surrounded by so great cloud of witnesses, ang tinutukoy dito ng author ng Hebrew, yung napapaligiran tayo ng napakapal na ulap ng mga saksi. Yung mga saksi na yon, they are the Old Testament and New Testament mga believers. Sila na experience nila, na overcome nila lahat ng mga trials sa kanilang faith. Yun ang sinasabi ng author, na napapaligiran tayo ng napakaraming mga examples, mga man of God, mga faithful, mga believers. According to the Bible, sabi niya, let us also lay aside every weight. Isang tabi natin. Lay aside.
iwaksi natin, lay aside, put away all, every weight. Anong ibig sabihin niya ng every weight? Pag sinabing weight, load, basanin. Ang sabi doon, iwaksi natin ang lahat ng pabigat, lahat ng nagpapabigat sa atin. Ang tinukoy niya pabigat, and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Kaya pala hirap na hirap tayong tumakbo para marating natin yung mga goal at mga dreams natin sa buhay kasi may pabigat. Sinabi dyan kasalanan, pero hindi niya sinabi kung anong uri ng mga kasalanan. Yung weight ng mundo ay nagiging kasalanan na nagpapabigat sa atin. Kapag nasa mali kang relasyon, pabigat po yun. Hindi ka sasaya. Nakaw ng mga sandali, pansamantalang kaligayahan. Pag ikaw po ay merong iniimbak na galit, inanakit, sama ng loob at gusto mong makaganti, pabigat din po yun. Hindi ka sasaya, lulungkot ka. Yung kinasasamaan mo ng loob, nakakapag-video okay, nakaka-attend sa mga party-party, ikaw nagmumukmuk sa bahay dahil gusto mong sumasamang loob mo at gusto mong makaganti. You see, ang daming mga pabigat sa buhay natin. The yoke of this world is so heavy, mga kapatid. Nagdadala sa atin ng discouragement. Nagdadala sa atin para masira tayo, mga temptation, mga pabigat yan sa buhay natin. Yoke normally is cruel and painful, but the yoke of Jesus is different, is kind, mga kapatid. Now, tinan nyo po, the word's yoke is normally cruel. Kaya nga tayo nagkakaroon ng mabibigat na problema in this world because of the system. Gusto mong mabuhay ng maayos, tama, patas, at respeto niyang iba, pero ang problema mo sila, hindi ikaw ang problema. Maaring sila na. Kaya apektado ka, may bigatin ka ngayon. It is because the world system hindi nagpipit yung system mo, yung mga natutunan mo sa Panginoon at yung gusto mong isabuhay at tayuan na prinsipyo, hindi nagpipit sa mga taong nasa paligid mo. It because of their systems and belief. So, ang bigat. Kaya ang gagawin mo ngayon, kailangan mong magparaya, magpakumbaba, mag-adjust para lang gumaang. Di ba? Gusto mong bumigat? Sige. Sumalubong ka lagi ng sumalubong, makipagbanggaan ka ng makipagbanggaan. Gusto mong gumaan? Magparaya, magbigay, mag-adjust, o magpakumbaba, gagaang. Amen. Ganun. Normally, it is painful. Karamihan sa mga pains natin, galing sa outside, galing sa world, galing sa system. Ganun talaga eh. Whether you like it or not, magtatrabaho ka, pwede ka masaktan. Mag-aasawa ka, pwede ka lalong mas masasaktan ka talaga dyan. Magninegosyo ka, pwede ka rin masaktan. Maraming pains ang binibigay ng mundo, mga kapatid. Now, there are two types of yoke in the world. Another one, not only the yoke of this world, the yoke of the world, and the yoke of Jesus. Ang yoke ni Jesus, sabi niya, take my yoke. Ibig sabihin, meron siyang pamatok. Yung kaninang image o picture na pinakita ko na sinasabi niya, take my yoke. Ang sinasabi niyang yoke, yung pamatok na galing kay Jesus, anong klase yun, mga kapatid? Meaning, Jesus has a yoke. Kung merong pabigat na dulot ang mundo ng pagiging cruel and painful na nararanasan natin, ano naman kay Jesus? Sabi ng Matthew 11:30, for the yoke I will give you is easy, and the load I will put on you is light. So Jesus' yoke first is easy. Ang ibig po sabihin ng easy, well-fitting. Mga kapatid, easy means well-fitting. Pag kayo po ay magsha-shopping at hindi nyo
Pipili kayo ng damit na hindi nyo isusukat sa fitting room. Pag uwi ninyo, magsisisi kayo. Bakit? Hindi well-fitting. Diba? Napansin po ninyo? Kahit paborito mo yung brand at saka yung style ng damit, pero kapag hindi fitted, hindi maganda ang lapat, no? Hindi ka mapakali. Bakit? Hindi well-fitting. Kaya nga, di ba? Noon kasi, bibihira kasi noong panahon ng mga 80s or 70s na yung nagmumall para bumili ng damit, lagi yung patahiin. Sa school, papatahi ka. Trabaho, magpapatahi. Ngayon, dahil sa dami ng technologies na paggawa ng damit, halos nape-perfect na nila yung mga sizes ng tao, the height, the weight, at saka yung, basta yung gano'n, yung kanilang structure. Kaya, kung gusto mo ng loose, punta ka doon sa may Uniqlo, ang dadaming mga loose doon. Kung gusto mo ng mga body fit, punta ka sa Giordano. Kung gusto mo yung parang suman ka na, nasa sayo yan. Pero, ang pakikiramdaman mo dyan, kung well-fitting, yung ang sarap isuot, yun ang ibig sabihin nun. Jesus' yoke is easy. Pag sinabing easy, napakasimple, well-fitting. Komportable ka. Kapag yung image sa pinakita ko kanina na wooden craft na pamatok, kapag hindi maganda ang pagkagawa ng karpentero, masusugatan yung liig ng toro. Masusugatan. Mahihirapan siya makapagtrabaho kasi nasugatan siya doon kasi hindi well-fitting. Kailangan ng isang mahusay na artisan o karpentero na makagawa ng isang yoke na magpipit sa toro, sa animal. Pag sabi ni Jesus, take my yoke, ang ibig sabihin nun, kahit hindi ka nasukatan, kahit hindi ka na isukat pa, iipit mo, basta tanggapin mo lang, sakto na yan sa'yo, kasya na yan sa'yo, at giginhawa ka. Pag galing kay Jesus, maginhawa. Pag galing sa mundo, ang bigat. Kasi, hindi well-fitting. Amen? Kaya kung ibig sabihin dyan ni Jesus, another word na gustong sabihin ni Jesus, it is a tailor-made. Alam niyo ba ibig sabihin ng tailor-made? Tailor, ibig sabihin nun mananahi. Pero hindi nangangahulugan, pag sinabing tailor-made, ibig sabihin, mananahi. Ang ibig sabihin ng tailor-made, ang ibig sabihin yan, pinasadya. It fits to the need. Yun ang ibig sabihin. Sakto, lapat sa nangangailangan. Pinasadya. Di ba? Tayo minsan nagpapaano tayo, pag nagpapaano tayo, ayaw natin ng mga ready-made, gusto natin yung papasadya mo. Bakit? Iba kasi yun eh, yung galing sa style mo, galing sa napipil mo, galing sa gusto mo. Hindi katulad yung mga ready-made na hindi mo na pwedeng baguhin eh. Yung kulay, yung design. Kaya kung magpapasadya ka, ibig sabihin nun, masusunod yung gusto mo. Imagine, yung yoke ni Jesus, pinasadya sa taste, sa gusto mo at sa lasa mo. Pinasadya, mga kapatid, ang galing talaga ng Panginoon. Amen. Oh. Lumalapit pa lang tayo sa Kanya at pag nagtitiwala tayo sa Kanya na take His yoke and put it on our shoulder sa buhay natin, mga kapatid. And that is well-fitting, it is tailor-made. Alam niyo ba si Jesus ay tinaguri ang carpenter? Yes. Si Jesus ay isang panday, karpentero. Kung si Jesus ay tinagurian sa Bible na carpenter, ibig sabihin nun, mahusay siyang gumawa ng pamatok. Yung gagawin niyang pamatok, hindi ka masusugatan. Bakit? Marerelax ka, magiginhawaan ka kasi well-fitting. Imagine
Jesus is nag-aalok siya sa atin ng isang pamatok na hindi ka masusugatan, na hindi ka masasaktan, kundi ikaw ay giginhawa. Kaya, isang maling desisyon sa buhay natin na ang Panginoon nag-aalok, tapos tanggi tayo ng tanggi, hanap tayo ng ibang pamatok galing sa mundo. Sa kakahanap natin, lagi tayong nasasaktan. Kay Jesus, hindi ka masasaktan. Bakit? Kasi ang lagi niyang iniisip ang iyong kapakanan kung paano ka magaanan. Amen? Pangalawa mga kapatid, how to lighten your load. Pangalawa, accept Jesus' partnership. First time ko pong mag-topic ng ganitong approach. Kasi yung Matthew 11 na yan, maraming nagtotalk na yan. And this is my first time na ganito ang approach. Ang dami ko ng beses na nag-talk ng Matthew 11. Sa tagal ko ba naman, sa 34 years ko na dito sa gawain ni El Shaddai, ilang beses ko na tinok yan, pero ito, ibang approach ang ginawa ko. Para maiba naman, kasi nagsasawa na rin ako dun sa mga tinok ko. Ito, iniba ko ang approach. Accept Jesus' partnership. Matthew 11, 28 and 29, come to me all of you who are tired from carrying heavy loads, and I will give you rest. The word come sa verse 28 and the word take naman sa verse 29. Pag pinagsama natin yung dalawang salita na ito, come and take. Ibig sabihin, similar tong dalawang ito pero magkaiba ang kanilang meaning. The word come, ang ibig sabihin nun, it is an invitation. And the word take, it is a challenge whether you accept or not. Di ba? Pag in-invite ka, it is, okay, maganda. Pero kahit gaano ka gandang invitation, kung sarili mo, ayaw mo, walang mangyayari kahit maganda ang invitation. The word come, okay. The word come is an invitation for all. Imagine, sino yung sinasabihan ni Jesus na come? Hindi ito yung mga taong mayayaman, hindi ito yung mga taong may kilala sa buhay, may kalidad, mga significant, kundi this is for all people. In fact, mas gusto niya nga yung bigat na eh. Kasi si Jesus ay pumarito hindi para sa mga banal, sa mga matutuwid. Saan? Sa mga sinners. Meaning, if we are sinners, we are loaded. Marami tayong pasahan. Yun, for all. Wala po siyang tinatangi. Lahat po mga kapatid, Jesus is inviting us to be His partner, to become His partner. Gusto niya tayong maging kapartner. Pag sinasabing, take my yoke, come to me and take my yoke, ang ibig niya sabihin, gusto niyang makipag-partnership sa iyo. Napakaganda, di ba? Sa buhay, kailangan talaga natin ang kasama. Maganda rin yung mayroong mga calling ng single blessedness. Well, kung yun talagang tawag sa kanila ng Panginoon. Pero, siyempre, meron yung mga pamangkin na sinusuportahan, meron yung mga kaibigan, hindi mo pa rin masasabing nagsosolo. Kaya nga tayo, ang buhay natin, hindi tayo dinisenyo ng Diyos na maging isa lang. Ang pagkadisenyo sa atin ng Diyos, kailangan natin ng companionship, kailangan natin ng kapareha, kapartner, katuwang, kaalalay, o support system. Kasi kung tayo lang, hindi natin kakayanin. Walang taong makakayang harapin ang lahat sa buhay niya nang siya lang. Kahit papano, kahit wala siyang pamilya, kahit papano, may mga taong naka-attach pa rin sa buhay niya. Amen? Now, that's the word, mga kapatid. Come, inviting us to become His partner. Pag tayo po ay nagiging kapartner ng Panginoon, anong nangyayari? Di syempre, yung sa Kanya, nasishare niya rin sa atin. Yung sa atin, sinishare natin sa Kanya, siya, sinishare niya rin sa atin. Napakagandang privilege yun, mga kapatid.
Nagkakaroon tayo ng give and take, nagkakaroon tayo ng fellowship, nagkakaroon tayo ng tawag doon sa word na yun. Nagre-reciprocate yung dalawang parties, nagkakaroon ng pagbabahagi-bahagi sa isa't isa, kaya gumagaan. Kapag sinusolo mo lang ang isang bagay, problema, activities, mga dreams, mga goal mo sa buhay, ang hirap, mabibigatan ka talaga. Pag meron kang nakasama, sumusupport, nakakaunawa, nagpupush sa'yo, nagbi-build up, nag-i-encourage sa'yo, sabi, kaya mo yan, huwag kang give up, huwag kang susuko, gumagaan. Yun pong ibig sabihin ng partnership, mga kapatid. Now, His invitation challenges us to surrender to Him. Pag sinabi ni Jesus, come to me and take my yoke, hindi naman pwedeng lalapit ka lang sa Kanya at tatanggapin mo siya nang hindi mo naman ibibigay ang buhay mo sa Kanya, hindi mo isusuko. You have to surrender yourselves to the Lord. Noon, sa panahon ni Jesus, sa bagong tipan, yung word na yan na come to me and take my yoke, to take the yoke of Jesus was used by mga teachers nung panahon na yon, mga kapatid. Ginagamit yan nila, yung word na yan na take my yoke, ginagamit yan ng mga teachers, mga rabbi nung panahon ni Jesus. Ginagamit nila yan to become, ang word na yon, ang ibig sabihin, becoming submitted pupil of a teacher. Ganun ang ibig sabihin nun. Pag sinabi nilang ng mga rabbi, mga teacher, mga guro ng panahon ni Jesus na take my yoke, ang ibig niya sabihin, ibigay mo buhay mo sa akin, isuko mo ang buhay mo sa akin, at gusto kitang maging kasama. Mga kapatid, alam niyo ba kung bakit marami tayong struggles, marami tayong burden and heaviness, at mga loads? Kasi that is a sign na ang buhay natin ang layo-layo sa Diyos at hindi natin naisusuko sa Kanya. That is one of the sign. Ang buhay hindi na bibigat at hindi na mag-i-struggles if it is completely surrendered. Kapag ang isang tao nakasuko na, wala nang struggle. Bibigyan ko kayo ng example. Halimbawa, isang kriminal. Ang isang kriminal, natural mag-i-struggle yun. Hahanap yun ng mga tataguan, hindi siya pwedeng maka-expose, lagi siyang magdi-disguise, wala na siyang peace of mind, kasi nga isa siyang kriminal na tinahanap. Pag nakita na siya ng mga authorities, na-corner na siya, gusto siya sabihin, sumuko ka na! Sumuko ka na! Ganito lang yon. Pag sumuko na siya, ang ibig sabihin ng pagsusuko, inaalis mo yung power mo. Inaalis mo yung power mo, yung rights mo, at ibinibigay mo doon sa authority na nagpapasuko sa'yo. Pag nagsuko ka sa authority, ibig sabihin nun, wala ka ng power. Kakadenahan ka na, pupusasan ka na, dadaling ka na sa presinto, wala ka na magagawa. Kasi, inalis mo na yung power mo dahil nagsuko ka. Ang magte-take over at gagamit ng power mo, yung authority na pinagsukuan mo. Kaya pag sinabing, dito ka, tayo ka, upo ka, ganito, ganyan, susunod ka na. Bakit? Wala nang struggle. Nakukuha niyo point ko? Why there is struggle and there is burden and loads? Because, hindi tayo nagsusuko. Sa mga taong nagsuko ng buhay sa Diyos, sila yung mga taong walang struggle. Pinag-aawayan namin ito lagi ng sister wife ko. Sabi ng sister wife ko, magsinungaling ka naman, magsakit-sakitan ka naman, para hindi ka naman mapadala sa misyon. Napakatanga mo, lahat ng ialok sa'yo, kasulok-sulukan, hanggang dun sa Sultan Kudarat, nakarating ka doon. Nakarating ka doon sa Norte, etc. lahat. Dahil wala kang tinanggihan, napakatanga mo naman. Wala akong ka-struggle. Pag sinabing, dito ka namin i-assign, opo, thank you Lord. Ang katuwiran ko, darating din ang panahon, titigil din ako sa kakamisyon kasi panahon lang yun. Di ba? Ang prayer ko kay Lord, at the age of 65, magpapaalam ako kay Brother Mike at
sasabihin ko, doon na lang ako sa Cavite maglo-local preacher. Hindi na po ako mag-misyon. Doon na lang po sa barangay namin, sa town namin. Yun ang prayer ko, yun ang goal ko. There's a right time for everything. Pero sa panahon ng paglilingkod ko, wala akong pressure. Wala akong pressure na magsabi, may anak po ako, yung asawa ko po may sakit. Mataas po BP ko, baka doon po ako may stroke. Wala po akong pressure. Sa mga taong nakasurrender, there is no pressure. Pag sinabi, Brad, punta ka dito. Brad, kunin mo to. Brad, gawin mo ito. Brad, buhatin mo ito. Walang pressure. Bakit? Nakasuko eh. Yung wala kang power, wala kang lakas, nandun sa pinagsukuan mo. Ganun ang ibig kong sabihin. You want to be unloaded? Gusto mo bang gumaang ka, guminhawa ka, at hindi ka mag-struggle, lagi kang nakikipagbuno? Simple lang. Take Jesus' yoke. Surrender your life to the Lord and put on His yoke. Mawawalan ka ng struggles. Magpapatuloy ang struggles mo hanggat marami kang reservation sa buhay. Amen? Amen. Take my yoke, sabi ni Jesus. Now, take my yoke, sabi ni Jesus, picture 3 things. Una, connection. Take my yoke. Ang ibig sabihin ni Jesus, magkaroon ka ng connection sa akin, be with me. Galing ng Panginoon, di ba? Inaalok niya sa atin, gusto ko may connection ka. Pangalawa, gusto ni Jesus may direction, follow me. Take my yoke. Pag sinabing take my yoke, hindi ka na ang masusunod sa sarili mo. Hindi na yung sarili mong gusto pa siya. Ibig sabihin, yung direction na ni Jesus. Tingnan po ninyo yung toro, yung kalabaw, pag hawak-hawak yung tali ng farmer. Pag pinihit niya yung, dito kasi yun sa kalabaw, dito kasi yun sa ilong eh. Pag pinihit sa kaliwa, sumusunod yung kalabaw. Pag pinihit niya sa kanan, sumusunod yung kalabaw. Bakit? Dahil doon sa rudder na yun, sa tali na yun. Sa Panginoon, ganun doon yung ibig sabihin doon. Take my yoke, follow my direction. Huwag kang gagawa ng sarili mong daan. Kahit dating daan o mga bagong daan o lumang daan, basta yung daan lang ni Jesus ang sundan mo. Huwag kang gagawa ng sarili mong way. Bakit? Mag-burden ka dyan. Lahat ng gustong ayaw ipagawa sa'yo ng Diyos na yun ang gusto mong gawin, hindi yung direction ni Jesus, magkakaroon ka ng problema. Ganyan dito sa gawain ng Panginoon eh. Sa dami namin dito sa gawain ng Panginoon, maraming umalis, maraming nagtayo. Sabi ni Brother Mike, kung talagang tinawag kayo ng Panginoon, dalawa lang ang hinihiling ko sa inyo. Submission and obedience. Hindi ko kayo hinga ng diploma, hindi ko kayo hinga ng experiences, hindi ko kayo hinga ng mga plaque o certificate. Submission and obedience. Alam niyo kung bakit nagkakagulo-gulo ang mga gawain sa international pati sa local? Bakit? Kasi maraming mga workers may sariling daan. Diba? Dapat yung guidelines ng punong lingkod, guidelines na nilagay ng gawain ng Panginoon. Diyan ang ibig sabihin ni Jesus. Gusto mong ma-unload, gusto mong guminhawa, gumaang, gusto mong maglingkod sa akin, take my yoke, follow me, follow my direction. Kaya tayo nagugulo kasi gusto natin direction natin eh. May leader tayo eh. May sistema, may patakaran, may rules. Kahit saan ka pumuntang, iglesia, grupo, chapter, community, gawain, kahit saan ka pumunta, laging may leader at laging may guidelines. Amen. Ngayon, kung lilipat ka doon dahil hindi mo gusto dito, pagdating doon, baka hindi mo rin magustuhan, lilipat ka na naman ulit. Hindi na matatapos ang kalilipat-lipat mo. That's why Jesus said, if you want to take my yoke, follow my direction. Kaya yung farmer, magsasaka, may hawak doon, sumusunod yun. Mabigat sa isang toro o kalabaw ang dumiretso ng hindi gusto ng may hawak sa kanya. Ganon kasimple mga kapatid. And for that, not only that is cooperation. Almost the same itong tatlong salitang ito, cooperation, work with me. To be yoked with Jesus, together with Jesus, it means
we cooperate with His work. Kailangan nating umayon. Hindi pwedeng lagi kang palihis, pakontra, lagi kang opposite. You have to flow. Kahit sa tubig, sa dagat, sa ilog, pag kinontra mo ang agos daloy ng tubig sa ilog, mahihirapan ka. Pag sumunod ka, smooth, magaang, walang kahirap-hirap. Ang Diyos, hindi naman niya tayo pasusundin at pagagawin ng isang bagay na makakasira at makakapahamak sa atin. Maaring sa tingin mo lang, mahirap, hindi fit doon sa standard mo, hindi fit doon sa desire at gusto mo. But if you want to be, na mag-aanak ka, maginhawa, sumaya ka sa paglilingkod mo, kailangan mo talagang makikioperate. Sa pamilya, mga anak, pag hindi mo sundin at makiisa sa gusto, sa payo, advice ng iyong magulang, hindi ka lalago at hindi ka magiging responsible at magiging mabuting anak. Bakit merong mga magagalang, mababait, masisipag, matsatsaga at mapagmahal na mga anak ngayon? Bakit? Dahil yon sa kanilang pakikipag-cooperate, obedience nila sa kanilang mga magulang. Amen ba? Amen. Yes, that's it. And the last one, mga kapatid, habulin ko, matatapos na po ako. How to lighten your load? Learn to live from the life of Jesus. Anong ibig ko sabihin dito? Let me read sa Matthew 11:29. Take my yoke upon you and learn from me. Hinighlight ko yung word na learn. Kanina, come, tapos, pangalawa, take my yoke, and then, sabi ni Jesus, take my yoke upon you and learn from me. Bakit niya dinugtong ang learn from me? Bakit? Kasi hindi lang sapat na tanggapin mo si Jesus, hindi lang sapat na pakinggan mo siya, hindi lang sapat na sumunod ka sa Kanya. Ang kahulugan ng learn na yan is ikilalanin mo siya at maging bahagi siya ng buhay mo. To learn with the Lord simply is, ang ibig sabihin ng word na learn is the same, the word that is translated disciple. Lapit ka sa akin, mag-aral ka sa akin, ako'y mababang loob. Mabait ako na guro, mabait ako na teacher. Come and learn from me. Ang ibig sabihin ng learn na yan, dyan sa term na yan, ang ibig sabihin yan is translated disciples. Ang salita kasing disciple, ang equivalent niyan sa secular is apprentice. Alam niyo ba ang apprentice na, no? Apprentice. Pag sinabi apprentice, first time beginner doon sa kanyang trabaho. Yung, halimbawa, tuturuan ka doon, ganito gagawin mo, tapos ipagkakatiwala na yan sa'yo dahil apprentice ka. Ibig sabihin, tuturuan ka, gagayahin mo yung itinuturo sa'yo at i-apply mo yung itinuro sa'yo. That's the word disciple, apprentice. Ang ibig sabihin ng disciple means a learner. All of us are learner. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, alam ko na yan, napakinggan ko na yan, alam ko na yan. Hindi. Sa Panginoon, ang ating pag-aaral sa Kanya ay walang hinto, walang tigil, hanggang nabubuhay tayo. In fact, akala mo, sa tagal mo na sa gawain ng Panginoon, akala mo, naranasan mo na at alam mo na. Hindi. Marami pa rin ituturo sa iyo ang Panginoon. Iba yung aral na napupulot natin sa Panginoon sa aral na napulot natin sa school, sa university, sa kolehiyo. Iba yung sa Panginoon, mga kapatid. Ang Panginoon, pag nagtuturo pa naman sa atin, hindi niya tayo dinadala sa teorya, hindi niya tayo dinadala sa Google, hindi niya tayo dinadala sa diksyonaryo. Dinadala niya tayo sa mga day-to-day circumstances. Sabi daw nila, the best teacher is experience. Kaya nararanasan natin. Di ba, mga kapatid? Another one is follower. Pag sinabing disciple, learner,
Come and learn from me. Ang ibig sabihin nun, maging tagasunod ko. Another one is imitating His Master. Kinokopya, ginagaya ang Panginoon. Yan ang ibig sabihin ng Panginoon. Come to me and learn from me. Gayahin mo ako. Tularan mo ako. Napakahirap. Ito ang challenge sa buhay natin. Kristiyano ka, naglilingkod ka sa Panginoon, dapat makita sa iyo yung katulad ni Jesus. Hindi nag-expect si Jesus na maging perfect ka. Ang ini-expect lang ni Jesus, tularan mo siya. Amen. We are called, tinawag tayo to take Jesus' yoke. The process of learning begins. Sa sandaling tinanggap mo ang pamatok ni Jesus at binigay mo ang buhay mo sa Kanya, the process of learning begins. Dire-diretso yan. Kaya huwag kang a-absent, huwag kang hihinto, huwag kang titigil, huwag kang lalayo. Ang pwede lang magpa-absent sa'yo if it is a matter of life and death. Pero kung hindi naman matter of life and death, follow the Lord. Bigay lang kay Lord. Amen? Jesus is calling us to learn from Him, live with Him, and walk with Him in obedience. Now, what are not called? We are not called to isolation. Hindi tayo tinawag ng Diyos. Isolation. Maghiwalay. Nang hiwalay, nakabukod. Isolate, nakabukod. Isolation is Satan's strategy to make us fall into despair. Bakit? Pag nakabukod ka, nakahiwalay ka, ang daming papasok sa utak mo. O, diba? Sabi ng demonyo, o, diba? Apik-apik ka na, kawawa ka na, pinagkakaisahan ka na. O, kalat na sa Facebook, hindi ka magaganti, check bla 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 bla. Yun ang mga kadalasang strategy ni Satan pag isolated tayo. Kapag nandoon tayo sa maraming grupo, may fellowship, sharing one another, nagsasayawan, ang ingay, ang gulo, nagtatawanan, ng saya-saya, nagsasayawan, nagtatamblingan, may kumugulong pa, etc. kung anong meron. Sabi ni Satan, ano ba ako papasok dito? Busy-busy, ang daming kadakdakan, ang daming kausap. Pagbitaw sa paghuhugas ng pinggan, may kausap na naman. Saan ako papasok? Pero kapag solo ka lang, nag-meditate ka ng mga pains, hurts, disappointment, mga na-out of place ka, pinag-uusapan ka na, sabi ni Satan, ay, salamat, nag-iisa siya. Alam nyo, si Eva hindi matutokso kung nasa tabi niya si Adan. Palagay ko lang ha, pero hindi ko sinabing 100% yun. Nag-iisa lang kasi siya. Sabi ng demonyo, ng diablo sa kanya, o di ba? Ang sarap-sarap niya, kainin mo yan. Ganda-ganda kayang kintag-kintag pa ng bunga na yan. Magiging Diyos kayo. Kung nandun si Adan, napagbawalan niya si Eva. Kaya, kailangan natin yung kasama. Do not isolate yourself because it is Satan's strategy to make you fall into despair. Amen? Amen. Jesus commands to us is to come, to take, and to learn from Him. Are you open to learn? Yes. Yan ang question dyan. Bago tayo tumayo. Are you willing to lighten up your load? Amen. Simple lang. Bigyan mo lang buhay mo kay Lord. Sundin mo lang ang direction niya. Huwag yung direction mo. Huwag kang gagawa ng sariling yoke ha. Masusugatan ka lang. Huwag kang gagawa ng sarili mong pamatok. Masusugatan ka lang. Take the yoke of Jesus. For Jesus said, for my yoke is easy and my burden, my load is light. Tumayo tayong lahat. Kunin natin ang ating mga prayer requests. Dakilang Ama, ang ating mga dala, ang ating mga alay handog. Panginoon, maraming salamat po ngayong araw po nito ng linggo na kami yung tinipon, pinag-isa para i-inspire kami ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon. Naunawaan namin at nagkaroon kami ng insight, inspiration kung bakit po kami nababurden, nagiging loaded sa marami po naming mga activities, oras at panahon. Marami po kaming pagkukulang. But thank you, Lord, because of your word and your will to enlighten up, to lighten up, to make us ease,
Magaanan kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga dinadalang pasanin, sa trabaho, sa kalusugan, sa pamilya, sa aming employer. Lord God, we pray. Gusto po namin ikayo ang aming cashier. Kayo ang aming katimbang. Kayo ang aming kaalalay. Kayo ang aming support system, Panginoon. Dahil hindi po namin makakaya kung kami lang. At naranasan na po namin sa aming mga sarili na lagi kaming nagpipail. Lagi po kaming natatalo, nabibigo kapag gusto naming sarilinin lang. But at this time, Lord, gusto namin kayo po ang aming kapartner. Kayo po ang aming kapamatok. Kayo po ang aming guro, ang tagapagturo, ang tagagabay sa amin. Kaya pagpalain nyo lahat po ng aming prayers ngayong hapong ito. Hipuin nyo po ang aming buong pamilya. Na kung minsan sila ang nagiging dahilan kung bakit kami nabibigatan. Hipuin nyo po sila. Mangusap po kayo sa kanila. Kumilos po kayo sa kanila, Panginoon. Nang sa ganon, pag nakita namin, Panginoon, ang inyong biyaya ng pagkilos sa kanila, nababawasan po yung bigat sa puso namin. Amen. Kumilos din po kayo sa aming employer, sa aming trabaho, dahil hindi po namin kaya sa aming mga sarili. Kailangan po namin mag-submit, kailangan po namin sumunod, kailangan po namin magpakumbaba. Pero hindi namin kaya, Panginoon, without your partnership, without your words, without your guidance, and without your grace. Pagpalain niyo po ang lahat ng aming mga dala, ang aming mga prayer requests, ang aming mga gifts and offering. Maliit man o malaki, Panginoon, kayo pa rin ang Diyos na nagbabalik higit pa sa aming pangangailangan. Maraming salamat po. Ito pong aming samadalangin sa ngalan ng Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. God bless us all. Happy Lord's Day.